Pero mga kapuso, hindi lang po yan ang dapat paghandaan. Ayon din mismo sa Pag-asa, asahan na ang maulang Pasko at maulang bagong taon dahil kasabay ng malamig na simoy ng hangin, darating din daw ang La Nina phenomenon. Nakatutok si Tricia Zafra. Walang dudang nagbabago na nga ang ating klima. Palakas ng palakas ang mga bagyo at patindi ng patindi ang mga pagbaha. At kahit hanggang sa Kapaskuhan at pagpasok ng bagong taon, 5 bagyo pa ang tinatayang papasok sa bansa. Pagtataya pa ng Pag-asa, sa Disyembre rin muling susulpot ang La Nina phenomenon, isang extreme weather condition na nagdudulot ng matitinding buhos ng ulan na malamang sa hindi magresulta sa pagbaha. Ito po ay pangyayari yan sa karagatan na nandudoon po yan sa may Equatorial Pacific, Central Eastern Equatorial Pacific, na kung tawagin namin ay Niño region. At yung lugar na po yan, kuminsan po yung dagat na yan ay umiinit at kung minsan naman lumalamig. Ngayon sa mga panahon na ngayon at sa mga susunod na buwan, inaasahan po namin yan na magpapatuloy na ang paglamig niyang karagatan na yan. Kapag umihip kasi ang easterly winds, itutulak nito ang mainit na tubig dagat mula sa Central Eastern Equatorial Pacific o sa Niño region papunta sa Pilipinas. Dahilan para lumamig naman ang karagatan sa naturang rehiyon. Ang paglamig na ito ng dagat, nangangahulugan ang paglipat sa atin ng mainit na tubig dagat na siya namang nagdudulot ng evaporation ng tubig at pagbagsak nito kalaunan bilang tubig ulan. Yung ihip ng hangin na pumupunta sa Pilipinas, nadadagdagan yung moisture na itinatransport dito sa lugar natin. Kaya ayon sa Pag-asa, asahan na ang mas madalas at malakas na mga ulan mula Disyembre hanggang Marso, partikular sa eastern seaboard ng bansa o yung mga lalawigang malapit sa Pacific Ocean. Dapat din daw paghandaan ang mga pagbaha at landslide. Hindi raw normal ang pag-ulit ng La Nina sa loob ng isang taon. Katatapos lang kasi ng La Nina nitong Hunyo. Kung naging neutral na tayo ng June, ina-expect sana natin na magiging neutral pa yan hanggang sa isang susunod sa mga unang buwan ng susunod na taon. Pero hindi lang Pilipinas ang makakaranas ng La Nina. Sa Thailand, krisis na ang turing ng gobyerno sa matinding baha sa gitnang bahagi ng bansa. Sa sobrang taas ng baha, jet ski na ang pagsundo sa ilang natrap sa bubong. Nilikas na rin ang mga pasyente ng mga binahang ospital at mga preso sa binahang kulungan. Sa kabuuan, 2 milyong tao sa 30 probinsya ang apektado ng pagbaha na nagsimula noon pang Hulyo. 261 na ang nasawi. Yan pong Thailand, atin po yung kapitbahay sa region. Kasama po yan sa Southeast Asia. At ang monsoon of Asia ay umiihip din dyan. At nagdadala rin ng kaulanan din dyan. Ang magandang balita, pabor daw sa pagtatanim ng palay ang maulang panahon mula Oktubre hanggang sa mga unang buwan ng 2012. Pero ang dapat maghanda ay ang taniman ng gulay sa mga bulubundukin ng norte. Lalong-lalo na ngayong winter season ng Northern Hemisphere. Pag sunod-sunod yung ulan at malamig yung hangin na umiihip sa atin, yan po ay nagdudulot din ng possibility na magkaroon ng frost. Rekomendasyon ni Lucero, mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Agriculture, Social Welfare and Development at Defense Departments para mapaghandaan ang mga epekto ng parating na La Nina. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.